basag na puso. Kayo ang Diyos na siyang nagpapasapat sa mga taong nauuhaw at nagugutom sa mga bagay na tama. Salamat po aming Ama, dahil alam namin kayo ang Diyos na siya magpapaganap ng dakilang bagay sa aming kalagitnaan. Maging malaya lamang po banal mong Spiritong isagawa ang palatuntunan ninyo. At wala kaming ibang luluwalhatiin kundi kayo na siyang Diyos na buhay. Amen. Amen at amen. Praise the Lord. Ngayon pong hapon, tayo po ay magpapatuloy sa ating aralin sa aklat ng Juan. Kung naalala ho ninyo, ang tema ng Juan ay upang makilala natin ang Panginoong Hesus na siyang anak ng Diyos, na siyang tagapagligtas. O siya ba'y, yung po yung Messiah, yung pong pangakong tagapagligtas, ng Panginoon, pangako ng Diyos. Upang makilala natin, saan gayon, kung tayo'y mananampalataya sa Kanya, tayo po ay mayroong buhay na walang hanggan. Yun po ang tema ng Juan. At unti-unti nakita natin sa paghayag pa lamang ng Panginoon sa unang kabanata, pinakilala na kagad siya nga ay anak ng Diyos. Kasi ang salitang Son of God or anak ng Diyos, sa mga panahon na yon, nauunawaan ng mga Hudyo yun. Naiintindihan nila na yun ay tumutukoy sa nature ng Diyos. No? Pag sinabi mo, pag sabi ni Kristo, I am the Son of God, for the Father and I are one. Agad-agad naintindihan nila yon that He was claiming to be God. Kaya nga gusto nila siyang batuhin. Kaya nung maging sa paglilitis niya, bago siya ipako sa krus ng Kalbaryo, yun ang tanong sa kanya, please tell us plainly, are you the Son of God? Sabi niya, yes, you will see me one day. Sabi niya gano'n, there at in the heavens, no? Parang seated at the right hand of God. Parang sinasabi niya, oo. Kaya galit na galit, sabi nung punong sacerdote, sabi niya, pinunit ang kanyang damit. Wala na tayong ibang dahilan para hindi ito para hindi ito parusahan ng kamatayan. Dahil ito ay kalapastanganan. Naunawaan po natin. Kaya ito ay napakaliwanag. Kaya sa simula't simula pa lamang, sabi niya, ang salita ay kasama ng Diyos. Ang salita ay Diyos. Ang salita, sabi ganon, ang siyang dahilan kung bakit nalikha ang lahat ng bagay na nakikita ho natin. Naintindihan po? Siya po ang manlilikha. Subalit bilang manlilikha, siya rin po ang sinasabi ng tupa ng Diyos o kordero ng Diyos. Isipin nyo, Diyos magiging kordero ng Diyos. Alam niyo yung kordero, yun po ay napakahina, yan po ay, tawag yan, lamb. No? Yung lamb na yan, wala ho yung kalaban-laban, defenseless. Naintindihan po natin, para saan? Para ialay, para sa ating kasalanan. Naunawaan niyo po? So sana po susundan po natin yan. Yung iba po, dahil review lang naman, sige, pwede pa kayo matulog. Pero sana masundan nyo ng mabuti. Ngayon, dahil sa ating paghahangad, sabi ng Panginoon, kung meron tayong hangarin para sa unang kabanata, is for us to really desire God more than anything else. And if necessary, we are to desire nothing but Him. Kaya my soul desire is to know you. Yung ikaw'y makilala ko, Panginoon Jesus. Bakit? Because this is eternal life, that they may know you and the one whom you have sent. Kaya wala hong totoong kaligtasan na walang pagkilala kay Jesus. Naintindihan po natin. Kaya po ay napaka-importante. Kaya sa ikalawang kabanata, muli pa hong pinahayag ni San Juan, ni Juan Bautista, ang bagay po na tungkol sa Panginoong Jesucristo. Siya po ay Diyos at wala siyang ibang nais gawin, kundi ang luwalhatiin ang kanyang Ama. Napansin niyo po, kaya sabi niya, Father, glorify me as I have glorified you. Kaya nung panahon na yun, mapapansin niyo, para mag-glorify ang Diyos, maluwalhati ang Diyos. Kasi sa atin po lagi nasasabi, gusto ko namang luwalhatiin ang Diyos. Pero hindi yan sa magitan ng ating naiisip. Yan ay sa magitan sa paraan din ng Diyos. Naunawaan po natin. Kaya sabi niya, glorify thou me as I have glorified you, for I have accomplished the work that you have entrusted me to do. Kaya nung naubusan ng alak, ano sabi ng Panginoon? Sabi niya, the time for me has not yet come. Ibig sabihin, meron siyang timetable. Sinusunod niya ang Panginoon. Yung timetable. Now, if we are Christians, we claim that Christ lives in us, ang ating isip at puso.
ay para luwalatiin ng Diyos at ang ating buhay ay para ganapin ang kalooban ng Diyos. Naunawaan po natin. Hello? Parang ang lalim ng iniisip nyo. Hindi ko alam kung tama yung aking sinasabi. Pero kahit hindi kayo maniwala, yun ay sinasabi ko lang. Dahil naniniwala ko, yun ang sinasabi rin ng Diyos. Ngayon, balik po tayo. Pagdating po natin, hindi lang kalulatiran ng Diyos, pansin niyo po itong magiging epekto